Sabi ng tao, malalampasan daw ng AI ang mga tao balang araw. Sinabi daw ng AI na mamahala daw sila sa mga tao. Sa mabilis na pag-unlad ng AI, inaasahan na ang mundo ay magiging mas maunlad. Kinukuha ng AI ang mga katauhan ng mga tao na maaaring mauwi sa pagkalipot na siyang dapat iwasan. Ang mga teknolohiyang nauugnay sa artificial intelligence ay humantong sa ilang mga tao. Kahit na ang larangan na iyon ay hindi isang simpleng trabaho, ang tanging bagay na sumisira sa sangkatauhan ay ang mga sandatang nuclear, at artificial intelligence. Upang malaman, kailangan mong alamin kung ano ang artificial intelligence at kailangang dumaan sa algorithm at pagkilala sa pagkakaiba ng AI. May natatanging pagkakaiba ang mga algorithm na parang mga calculator. Kapag may pumasok na anumang input mula sa labas, kakalkulahin ito ayon sa pagkalkula ng formula. Tulad ng isang programa na gumagawa ng output, maglagay ng 1 plus 1 sa calculator mula sa output ng 2, ang mga disadvantages ay hindi mahuhulaan. Nagaganap ito kapag may pumasok na value na input 1 plus 1. Ngayon sa bilang ng mga kaso na maaaring pinindot, nakaprograma upang gawin ng tama. Meron itong PLC, programmable logic, at tinatawag na control. Ang algorithm ay merong walang katapusang bilang ng mga kaso at sitwasyon. Ang pagkakaiba ng algorithm at artificial intelligence ay, ang algorithm ay lilimitahan ang mga halaga ng input ng programa at tagapamagitan upang matukoy ang resulta. Ang artificial intelligence naman ay inaalam ang halaga ng output. Ang mga algorithm ay nakaprograma, bagaman ito ay nagbabago ng resulta. Ang artificial intelligence tulad ng GPT-3 ay kayang makipag-usap sa pamamagitan ng mga katulad na mekanismo. Ang mga hormone na ginagawa nito ay para sa artificial intelligence. Ang artificial na katalinuhan ay susulong sa hinaharap. Kung ang nuclear fusion ay ginagamit bilang isang sandata, ang isang bombang nuclear naman ay ginagamit bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sa halip na maging sa artificial intelligence, ang iba ay ginagamit ito upang sirain ang sangkatauhan.